ating lahat, purihin ng Diyos. So, nagtagumpay tayo na tayo nakadalo sa umagang ito in spite of sa may bagyo, ang sarap matulog, maginaw, pero nagtagumpay tayo dahil lumaban din naman tayo. We've done our part, kumbaga. Okay, so alam ko ang bawat isa sa atin naniniwala na bawat araw na binibigay ng Diyos sa atin galing sa Diyos yun. Amen po ba? Amen. So, mababasa natin sa Awit 118 verse 24. Brother, 118 verse 24. So, ako naniniwala na bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, gawa niya ito. Kaya nga, kaya ako nag-exhort ngayon, kasi everyday sa umaga hawak kami. Siguro 3 days na namin ginagawa ni Pastor na hawak kami, tapos sinasabi namin, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So gawin niyo na rin yun tuwing umaga, kung mag-asawa kayo, magkapatid, o kung sino man kayo, o kung nag-iisa kayo, i-declare niyo yun, na this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Kasi naniniwala ko, ano man nangyayari sa atin sa bawat araw na binigay ng Diyos, sa mundo man, o nangyayari sa buhay natin, lagi tayong magala kasi gawa ito ng Diyos sa atin. Walang araw na ginawa ang Diyos na hindi mabuti, kahit na ano yung sitwasyon. Yun ang paniniwalaan natin. Ba? Oh, this is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. So tuwing umaga, ganyan na sinasabi namin ni Pastor, at maging lifestyle nyo na rin. Okay? Dahil pinaniniwalaan natin na bawat buhay o bawat araw na binibigay ng Diyos sa atin, mabuti, at kailangan maging glad tayo doon o mag-rejoice tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi nga, di ba, so sa nangyayari nga ngayon na sabi nga, mayroong typhoon ngayon na napakalakas. Minsan tatanong natin bakit pinahintulot ng Diyos yan. Basta alam natin, gawa ito ng Diyos, and we will rejoice and we will be glad in it. Okay, so faith yun. Amen? Sabi nga rin, di ba, to live in Christ is gain, and to die in Christ is gain. So kung ano na mangyari, di ba? Kung tayo nabubuhay sa Panginoon, gain yung pagpapala yun, at kung mamatay man tayo, na nasa Panginoon tayo, ito isang pagpapala rin. Amen po. So walang katalo-talo anak ng Diyos kapag tayo lagi nakakapit o nagtitiwala sa Diyos sa ating mga buhay. Amen po. So gano'n na. So kasi hindi maganda ang sitwasyon, nag-pandemic, tapos ngayon ito may bagyo, kung ano-ano yung pumasok ng year 2020. Pero paniniwalaan natin yung sinabi niya na this is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Amen po ba? Amen. Amen. So, i-declare natin lahat tayo sabay-sabay. Kaya, this is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. 1, 2, 3, go! This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen po. Purihin ng Diyos. So, pangawakan naman din natin yun, huwag na aalisin natin kung ano yung nangyayari sa atin. Yung nga sinabi ko, kung sa sitwasyon mo, sa sarili mo, may nangyayari sa iyo, o sa bahay ninyo, o sa mundo man na to, yung bagyo na yan, yung pandemic na yun, lagi natin tatandaan, gawa ito ng Diyos sa atin itong araw na to. Amen? At ito yung pawang mabuti ang bibigay ng Diyos para sa atin sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. So, tawagin natin yung mag-opening prayer. So, tawagin natin si Brother, magkano ba ito? Yan. So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananala. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, God. We worship you, we glorify you. At po rin tinataas ka namin, Panginoon, sa pinakamataas na pagbuhay. Panginoon, maraming salamat, O God, sa lahat sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa amin, Panginoon, sa bawat isa sa umagang ito, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, spiritually, physically, Panginoon, upang purihin ka, sambahin ka, at mapigyan ka ng karangalan, Panginoon. Lord God, maraming salamat din po sa mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, sa mga basic needs, Panginoon, despite na may nangyayaring kaguluhan dito sa mundo, Panginoon, sunod-sunod, O God, nandyan pa rin ang hindi niyo pagpapabaya sa amin, Panginoon. Nandyan pa rin ang grace and mercy niyo, O God. Kaya Lord, maraming salamat at karapat-dapat kang purihin, sambahin at mabigyan ng pangalan, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapakumbaba at buong puso na humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan sa inyo, Panginoon. Sa isip, sa salita, o sa gawa, Panginoon. Kami po ay lumalapit, Panginoon. Inaamin po namin, Lord, na wala kaming magagawa
kaharian ng buhay namin, Panginoon. Lord God, sa praise and worship, O God, tanggalin niyo po lahat ng distraction, Panginoon, lahat ng pinoproblema namin, Panginoon, lahat ng pagsubok namin iniisip, Panginoon, iset aside niyo muna, Panginoon. Lord, dinadalangin, Panginoon, namin, Lord God, nasamahan niyo po kami, Panginoon, ipadalman niyo po ang presensya niyo, Panginoon, ang pag-ibig niyo sa bawat isa, Panginoon. Lord God, muli, silang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo? Amen. Muli, palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God, purihin ng Diyos sa araw na ito. Tunay na ito'y gawa niya at dapat tayo ay magpuri, magsaya para sa Kanya. Amen? So ngayong araw na to, no, ngayon ay November 1, di ba? So ang mundo, katulad ng araw na to, no, sineselebrate yung mga mahal natin sa buhay na mayapa na, di ba? Inaalala natin sila. At ngayon din ay tayo ay nasa first Sunday din ng buwan. Amen? At wala nang ibang mas dapat alalahanin pa kundi yung sakripisyo o pagbibigay ng Diyos sa Kanyang anak o ang Panginoon sa Panginoong Yesus ng buhay para sa atin. Amen? Napakabuti ng Diyos. Although, itong panahon na to, no? Itong klima natin ngayon, di ba? Si RMC ba yun? Yung sa cellphone. Talagang walang tigil sa kaka-update sa atin. Buti pa nga laging naka-text eh. Laging naka-message. So talagang nire-remind tayo sabihin na natin na pwedeng panganib na mangyari sa bansa natin dahil sa bagyo na to. Pero alam po tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo mapipigilan. Amen? Kahit anumang bagyo, anumang pangyayari pa ang pwedeng mangyari sa buhay natin, hindi tayo pwedeng mapigilan para magpuri at sumamba sa ating Diyos. Amen? So ngayon pa lang mga matatagumpay na kayo. Amen? Ngayon pa lang talagang pinagpala kayo ng Diyos dahil nakarating kayo at nakadalo. So ngayon ding araw na to, no, inaalala natin, ulitin ko, no, inaalala natin yung pagbibigay ng buhay ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. At tayo, wala nang mas dapat pang alalahanin. Sabi nga, kung yung mundo nga sineselebrate, hinahaluan pa ng mga kung ano-anong Halloween pa eh. Di ba? Pero tayo, ang mas inaalala natin ay ang sakripisyo ng Diyos para sa atin. Hindi lang sa kaligtasan natin, sa ating mga kaluluwa, kundi kaligtasan rin sa ating mga buhay. Amen? At talagang sabi nga, yung sakripisyo na yon ng Panginoong Hesus sa krus, napakahalaga talaga. Unang-una para yung sa kapatawaran at kaligtasan natin mula sa kasalanan. Hindi ito basta-bastang sakripisyo lang, kundi isa itong napakalaking bagay, isa itong napakahalagang bagay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So tayo bilang mga Kristiyano, yung ginawa ng Panginoong Hesus na sakripisyo, meron itong benepisyo na kasama para sa ating lahat. Amen? Unang-una nga, yun nga, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Wala na sigurong mas pa naiigit, di ba, na kabayaran para sa lahat ng mga nagawa natin. Wala na sigurong mas hihigit pa doon na regalo na may pagkakaloob sa bawat isa sa atin. At tayo bilang mga Kristiyano, kailangan, minsan kasi ang iniisip natin, no, once na nagsakripisyo na ang Diyos, okay na yun. Yun, minsan iniisip natin, okay na. Sinakripisyo na ng Diyos yung buhay niya para sa akin, ligtas na ako. Pinatawad na ako sa kasalanan. Pero sabi nga, hindi pa tayo sure kung natanggap na ba natin yung blessing o yung pagpapala na yun sa mga buhay natin. Merong kwento, no? Halimbawa, may kwento. Halimbawa, isang nanay. O sabihin natin si Daisy. At isang anak, yung anak niya, no, halimbawa si Mateo, kung malaki-laki na, no, at uutusan niya na maligo. Sabi niya, maligo ka na. Diba? Malaki na si Mateo, no?
At doon nakita nga niya yung si Mateo na nagbubukas ng gripo, pinupuno yung palanggana ng tubig. Tapos nung silipin niya ulit, nakatampisaw lang yung paa. Ibig sabihin, hindi talaga totaling naliligo, kundi sinasawsaw lang niya yung kanyang paa. Sabi ron, hindi niya talaga tayo. Siyempre, pag maliligo ka, ibig sabihin, mabaho ka na or madumi ka na, kaya kailangan ka ng maligo. Pero sabi, kung yun lang yung gagawin mo, hindi ka talaga totally malilinis. Amen? Hindi natin makukuha yung benepisyo o yung kapakinabangan ng pagligo kung yun lang ang dapat o kung hanggang pagsawsaw lang ng paa yung gagawin mo. At tayo bilang mga Kristiyano, para makuha natin yung total na benepisyo ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus, kailangan totally din tayong sumunod sa Kanya. Amen? Tayo naniniwala tayo na niligtas na tayo ng Diyos. Tayo naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Pero kung hanggang sa paniniwala lang tayo, hindi natin masisigurado na natanggap na nga natin yung benepisyo na yon. Amen? Hindi natin masisigurado hanggat iniisip lang natin, hindi tayo sigurado o hindi tayo sure na talagang natanggap na natin yon. Sabi sa John 3:16, buksan natin sa John 3:16. Ito na siguro yung pinakakilalang verse sa Bible. Sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pangako ito ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang sariling anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tama? Maraming tao ang gustong makatanggap ng benepisyo pero hindi naman nila ginagawa yung gusto ng Panginoon na dapat natin gawin para matanggap natin yon. Sabi ron, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan sumampalataya tayo sa Kanya. Kailangan maniwala tayo sa Kanya para hindi tayo mapahamak. Sa iba, maaaring hindi nila alam yung mga dapat nilang gawin, or pwede rin hindi kasi sila willing na gawin. Katulad ng nasa kwento, no, yung bata o yung magulang at yung bata, alam niya na dapat siyang maligo ng totaling talagang kung lulublob siya sa tubig para malinis siya. Pero kung hindi siya willing na hanggang paa lang ang kanyang gagamitin, kanyang lilinisan, hindi siya totally malilinis. Amen? At ganun din tayo. Ang Diyos, ginawa niya na lahat. Ang Diyos, isinakripisyo niya na ang lahat para sa atin. Ngayon, yung part naman natin ang dapat natin gawin. Yung part naman natin ang dapat natin sundin. Maaaring alam natin to o maaaring hindi tayo willing. Sabi nga yung commitment daw, hindi ito yung partial, may sinasabing partial commitment sa pagiging Kristiyano. At hindi yun ang gusto ng Diyos. So kung naalala niyo naman ng kwento doon sa lalaking mayaman, nasa kanya na lahat. Sabi niya, sinunod niya yung utos. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sinunod ko na po lahat ng utos. Sinasabi niya, 10 utos. Pero sabi ng Panginoong Hesus, sige, ipagbili mo yung iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha. Doon niya hindi na kaya. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi siya tumatanggap ng partial na commitment lang. Kailangan meron tayong total commitment ng total na buhay natin, yung pagkatao natin at buong buhay natin. Ang Diyos, kung ganun siya noon, ganun pa rin siya ngayon. At ganun pa rin siya magpakailanman. Hindi siya papayag na partial lang ang ating ipagkaloob na commitment para sa Kanya. Amen? Kung gusto natin ng eternal life, hindi naman pwede na pag namatay tayo, nasa gitna lang tayo ng ere dahil hindi natin ibigay yung buong buhay natin. Diba? Nasa space lang tayo. Hindi ganon. Kung gusto natin talagang totaling makarating sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan,
kailangan meron din tayong total commitment sa ating mga buhay para sa Diyos. Amen? At ano ba yung dapat natin gawin? Napakadaming benepisyo na may pagkakaloob sa atin. Kala natin eternal life lang. Okay yun, yun yung ultimate goal nga natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero yung pagpapala pa lang na nandito tayo sa lupa, kailangan maranasan na rin natin yun. Amen? Ang problema sa mga tao o sa isang Kristiyano, akala niya natatanggap niya na yung benepisyo na meron siya, na dapat niyang tanggapin. So ito yung share ko sa inyo, no? Para makita natin sa salita ng Diyos kung ano ba yung mga dapat natin gawin para ma-receive natin. Napakahalaga nito na totally matanggap natin yung benepisyo. Ayaw ng Diyos, buhay niya to Kaya ayaw ng Diyos na basta-basta na lang din ang nangyayari sa mga buhay natin. Ayaw ng Diyos na ipinagkaloob niya ang lahat-lahat sa Kanya, yung buong pagkatao niya, yung buong buhay niya. Tapos, ganito lang ang mangyayari sa atin. Amen? Ibinigay niya yung the best niya para mangyari din yung the best para sa atin. Amen? At tayo, tuturuan tayo ng Diyos, tuturuan tayo ng Kanyang salita kung paano natin matatanggap ito. Kung paano natin masisiguro na nasa sa atin yung benepisyo, sabi nga, nung pagkamatay ng Panginoong Hesus. Napaka-importante na matanggap natin yung benepisyo na yun. At sure tayo na importante din kung paano natin matatanggap ito. Napakahalaga nito At napakahalaga din kung paano natin ito matatanggap. Nakakalungkot lang na marami talagang tao na may maling pag-iisip na natanggap na nila ito, pero ang totoo, hindi pa. Amen? Sabi nga, yung maling akala, okay na di ba? Maraming tao na, sabi nga, sa huling araw, magsasabi ng Panginoon, Panginoon. Di ba? Pero hindi pala sila ligtas. Kasi nga, nagkamali sila ng akala. At hindi tayo ahantong sa ganun. Amen? Kaya dapat intindihin, unawain natin, at talagang isa puso natin ang bawat mapapakinggan natin. Tignan natin sa Bible, kung paano tayo makikinabang. Sabi nga, yung benepisyo na mula sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Unang-una, paano tayo makakuha ng benepisyo o talagang mapapakinabang natin yung kamatayan ng Panginoong Hesus, kailangan mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Unang-una yon. Minsan akala natin yun yung pinakamaliit na bagay na hindi natin masyadong pinapansin. Pero yun yung pinakaunang bagay na dapat natin intindihin, unawain. Kailangan mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Maliit man o malaki, nakikita man ng iba o hindi, o kung ano ba mang tawag natin doon, ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Sabi sa Mateo 20 verse 28, Mateo 20 verse 28. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Amen? Ang Panginoong Hesus bumaba dito sa lupa, isinakripisyo ang kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Binigay niya ang kanyang buhay para tubusin tayo. Hindi para sa kung ano paman. Dahil alam ng Diyos na napakabigat ng ating mga kasalanan na ultimo tayo, hindi natin kayang mabayaran. Ang Diyos na mismo ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya huwag nating babaliwalain kung may mga bagay na alam natin na hindi pa natin napagsisisihan. Huwag nating baliwalain na may mga bagay na hindi pa natin totally isinasubmit sa Diyos. Namatay siya dahil sa iyong kasalanan. Amen? Namatay siya para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Sabi sa Efeso 1 verse 7.
tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganun kadakila ang pag-ibig. Amen? Kaya huwag nating isipin na nagsakripisyo ang Diyos para lang sa wala. Dahil yung pagpapakita natin na hindi paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ay pagpapakita na rin ang pagbabaliwala natin sa sakripisyo na ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. Paano natin makukuha? Paano tayo makikinabang sa kamatayan ng Panginoong Hesus? Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Amen? Ito yung unang-unang bagay na nasa isip ng Diyos, kaya niya ginawa yun. Kaya siya nagsakripisyo para sa atin. Kaya kung tayo magpapatuloy pa rin tayo sa ating maling ginagawa, pagpapakita na rin yun na binabaliwala natin ang sakripisyo ng Diyos para sa atin. Amen? Binabaliwala natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus na ginawa niya para sa atin. Unang-una, paano tayo makapatawad sa ating mga kasalanan? Unang-una, kailangan matutunan natin ang salita ng Diyos. Amen? Ang mahirap sa tao, sa paghingi ng tawad, minsan emosyon lang. Kailangan natututunan niya ang salita ng Diyos. Kung nakonsensya lang tayo, dahil sa bigat na nangyayari sa atin, minsan nakokonsensya na tayo, ang sama na nangyari sa buhay natin, kaya dumadating na tayo sa point na talagang nagsisisi tayo. Ang tendency, pag gumang na ulit ang buhay mo, maaari kang bumagsak ulit. Dahil yung sitwasyon lang, yung circumstansya lang ang nagdala sa'yo sa pagsisisi. O pagsisisi nga ba? Unang-una para tayo makapagsisi sa ating mga kasalanan, matutunan natin ang kanyang salita. Amen? Kaya nga tayo tinuturuan, hindi lang para malaman natin ito, ma-memorize natin ng Bible. Kasi napakahalaga na ang panggagalingan ng ating pagsisisi ay dahil alam natin ang salita ng Diyos. Hindi dahil sa naikwento sa atin na mapupunta tayo sa impyerno, hindi dahil sa nakikita natin sa ibang tao. Kailangan natin magsisi o nakikita natin na dapat tayo magsisi dahil alam natin ang kanyang salita. Natutunan natin ang kanyang salita. Binabasa natin ang kanyang salita. Amen? Sumunod, kung binabasa natin o natututunan natin ang kanyang salita, kailangan paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang mahalaga na, natutunan ko, na-memorize ko na itong verse na to. Kailangan paniwalaan mo. Ang tao hanggat hindi naniniwala, kahit sabihin pa yan ng bibig niya na naniniwala siya, pero kung ipinapakita niya sa kanyang pamumuhay, baliwala pa rin yun. Pagpapakita pa rin yun na hindi talaga siya nagtitiwala sa Diyos. May mga tao na hindi kayang iwan, bitawan ang kanilang mga nakaraan o sabihin natin na maling pamumuhay dahil hindi sila naniniwala sa kayang mas magandang buhay na kaya ibigay sa kanila ng Diyos. Kailangan maniwala tayo sa kanyang salita. Kailangan magtiwala tayo sa kanyang salita. Amen? Kaya nga dapat mas natututunan natin ang salita ng Diyos eh. Kaya nga diba, lagi ini-encourage tayo na dapat meron tayong sariling mga Biblia. Kung saan natututunan talaga natin ang kanyang salita. Hindi sa mga leader lang, hindi sa mga pastor, hindi sa mga nakakatanda. Guide lang ang ginagampanan namin. Kayo pa rin mismo ang siyang magdidesisyon kung paano nyo gagawin yung mga bagay o yung mga salita na inyong mga napapakinggan. Amen? Believe, kailangan maniwala tayo sa salita ng Diyos. At huli, sabi paano tayo mapapatawad, kailangan mag-repent tayo sa ating mga kasalanan at i-confess natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Amen? Pag sinabing mag-repent, talagang pagsisihan.
Hindi pagsisihan lang dahil sa sitwasyon, kundi pagsisihan talaga natin na hindi na natin babalikan anumang mali, anumang kasalanan, anumang hindi maganda sa paningin ng Diyos, kailangan tanggalin natin ito. Gusto natin makuha yung benepisyo ng kamatayan ng Panginoong Hesus, sundin natin. Amen? Ginawa na ng Diyos yung part niya, gawin natin yung part natin. Lahat tayo gusto natin makakuha ng tinatawag na benepisyo. Ano bang iba pang tawag sa benepisyo? Yung kapakinabangan sa ginawa ng Diyos para sa atin. Sundin natin siya, gawin natin. Kasi hanggat hindi natin ginagawa at hindi natin isinasapamuhay, maling akala lang ang maiisip natin. Akala natin, ay okay na ang lahat. Kasi namatay na ang Diyos para sa akin. Pero yung part mo, hindi mo totally ginagampanan, nagkakamali ka pa rin. Amen? Mahalaga na dapat sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Repent. Isa lang yun eh. Napakaraming, sa totoo lang, sa repentance pa lang, napakarami ng benepisyo ka makukuha pag ginawa mo to. Talagang ang Diyos pagpapalain ang buhay mo. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng naisin mo. Talagang mabibless ka, pagpapalain ka. Dahil pa lang sa pagsisisi mo sa iyong mga kasalanan. Anumang mali, anumang hindi maganda, anumang hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi ko sinasabing mga maging perfecto na tayo. Pero hanggat nandun yung desire na gusto mong magbago, nandun yung desire, yung pagnanasa, alam mo yung pagpili talaga na hindi mo na gagawin yung mali at gagawin mo na kung ano yung tama, nandun ka na sa proseso na talagang nag-grow ka na o talagang pinagsisisihan mo na yung iyong kasalanan. Amen? Sumunod, paano tayo makakakuha ng benepisyo sa kamatayan ng Panginoong Hesus? Kailangan pumasok tayo sa kanyang simbahan. Amen? Napakabuti ng Diyos sa atin. Lagi nang nire-remind sa atin, napakabait ng Diyos talaga sa atin. Dahil hindi na natin kailangan tumawid pa ng kalsada, di ba? Hindi na natin kailangan talagang para lang tayo makadalo. Ito na ang simbahan, sabi nga, napakalapit na sa atin. Sabi sa Acts 20 verse 28, Gawa 20 verse 28. Pinag-uusapan natin dito yung kamatayan ng Panginoong Hesus. Hindi ito masasayang at kailanman hindi ito mawawalan ng saysay. Amen? Kung nawalan man ito ng saysay sa buhay nyo, part nyo na yun. Amen? Pero kung paano natin makukuha yung benepisyo na yun o makikinabang tayo, una, kailangan pagsisiyan natin o mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sumunod, kailangan pumasok tayo sa kanyang simbahan. Gawa 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan. Amen? Pag sinabing kawan, ito yun. Ang simbahan. Sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Ang church, inilagay ito para ingatan tayo. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. So napakahalaga. Kaya kung iisipin natin at magsasabi tayo, hindi ko kailangan ng church para maligtas ako, nagkakamali ka. Ay, yung kaligtasan ko nagagaling lang sa Diyos. Basta panampalatayaan ko lang siya, nagkakamali ka. Kailangan natin ng simbahan. At isa yung sa mga pruweba na ang isang tao ay ligtas, inilalagay ito ng Diyos sa kanyang simbahan. Para doon maingatan, maalagaan. Amen? Sabi rin, ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan. Sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. So, trabaho ng church na ingatan kayo. Pero kung kayo mismo lalayo rito, kung kayo mismo
babaliwala rito, hindi kayo maaabot. Amen? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Binibigay sa atin, sabi nga, pangalagaan daw natin ang iglesia ng Diyos. Sabi ro, na kanyang tinubos. So kasama ang church. Amen? Na dapat nating pagsikapan na gawin o gampanan na makapasok, makadalo para makuha natin yung benepisyo sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Napakahalaga ng simbahan dahil ang Diyos mismo ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Kaya sino tayo para hindi bigyan ng halaga ang kanyang simbahan? Amen? Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para dito. Kaya kung ang church daw ay hindi kailangan, bakit pa ibibigay ng Diyos ang buhay niya para dito? Amen? Kung ang church ay hindi ganun ka-importante para lumiban tayo at hindi intindihin, hindi bigyan ng prioridad sa ating mga buhay, bakit pa ibinigay ng Diyos ang buhay niya rito? Kung ganun kahalaga ang binigay ng Diyos para sa atin, para sa kanyang simbahan, dapat mas ganun din natin pahalagahan. Amen? Sabi sa Efeso 5 verse 23 hanggang 25. Gusto natin makinabang tayo sa kamatayan ng Panginoong Hesus, kailangan pumasok tayo sa kanyang simbahan. Efeso 5 verse 23 at 25. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Amen? 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ganun ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang simbahan. Amen? Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Hindi lang dahil para sa tao. O, number one para sa mga tao. Pero sabi roon, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. At kapag ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos, inihandog niya yung kanyang buhay para sa kanyang iglesia, sino tayo para hindi pahalagahan ng kanyang iglesia? Ang kanyang simbahan. Amen? Kung gusto natin makuha yung benepisyo ng kamatayan ng Panginoong Hesus, yung sakripisyo na ginawa niya sa ating mga buhay, pahalagahan niyo ang simbahan. Amen? Bigyan niyo ng importansya, bigyan niyo ng kahalagahan. Dito kayo matuto. Amen? Sumunod sa Acts 2, verse 47. Gawa 2, verse 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Amen? Katulad nga na sinabi ko kanina, no? Ang taong inililigtas ng Diyos, idinadagdag niya sa kanyang simbahan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay ligtas na ako, okay na sa akin hindi magsimba. Ay ligtas na ako kahit hindi na ako mag-church. Ay ligtas na ako kahit hindi na ako magdumalo. Hindi. Ang tunay na kaligtasan, dadalhin ka, idadagdag ka ng Diyos sa kanyang simbahan. Amen? Isa yun sa mga pruweba, o sabihin na natin na malaking porsyento na rin na masasabi na ikaw ay ligtas. Na ikaw ay may buhay na walang hanggan kapag nagpapatuloy kang pumasok sa kanyang simbahan. Sabi rin nun, ng mga sinaunang mga alagad, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ang lahat ng tao. Bawat araw,
Ibig sabihin talagang bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ibig sabihin ko, itong masasave na to, idadagdag sa kanila ng Panginoon. Saan? Sa kanilang simbahan. Kaya ganun kahalaga, ganun kaimportante ang church dapat para sa atin. Hindi ito option, di ba? Huwag natin isipin na pinapadulo tayo para lang dumami tayo. Hindi. Dahil una pa lang, ang Diyos na mismo ang gumagawa nito para sa atin. Huwag natin sasabihin natin, ang simbahan ba ang nagliligtas sa atin? Hindi, ang Panginoong Hesus pa rin nagliligtas sa atin. Pero ang tanong, sino yung mga ililigtas niya? Sila na magpapatuloy na tumalo sa kanyang simbahan. Amen? Sila na mga ligtas na patuloy na nasa kanyang tahanan. Ang sino man daw na nagsasabi na nakuha niya na yung benepisyo ng kamatayan ng Panginoong Hesus pero hindi naman dumadalo, katulad lang yun ng bata sa kwento na nagtampisaw lang sa tubig pero hindi naman talaga totally nalinis. Hindi naman talaga totally naligo. Kaya kailangan natin talagang totally na sumunod sa Kanya. Amen? Kung gusto nating maligtas, o kung tayo ay ligtas, hindi tayo pwedeng, katulad sa kwento, hindi tayo pwedeng maligo na walang tubig. Di ba? Hindi tayo pwedeng maligo na... At ganun din tayo, hindi tayo pwedeng maligtas kung wala ang simbahan. Amen? Pangatlo na benepisyo, o para makuha natin ang benepisyo sa kamatayan ng Panginoong Hesus, kailangan mamuhay tayo ng may faithful o katapatan na pamumuhay. Amen? Sabi sa Tito chapter 2. Tito chapter 2 verse 11-14. Gusto nating makinabang sa kamatayan ng Panginoong Hesus, kailangan magbuhay tayo o mamuhay tayo ng may katapatan sa ating mga buhay. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Next. Verse 12. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't nakapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. 13. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaliglingan. 14. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Amen? Napakalinaw, napakabuti ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili para iligtas tayo sa lahat ng mga masasamang ginagawa natin, sa lahat ng mga kalikuan na ginagawa natin, para linisin tayo, para maging bayan niya tayo, maging anak niya tayo. At sabi roon na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, pagkatapos tayong iligtas, pagkatapos tayong linisin ng Diyos, na nakatalaga na tayo na gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, kailangan mamuhay na tayo ng may katapatan sa ating mga buhay. Katapatan sa Diyos. Amen? Kung gusto natin talagang makinabang sa kamatayan ng Panginoong Hesus, mamuhay tayo ng may katapatan. Faithfulness.
talagang manampalataya tayo sa Kanya. Mamuhay tayo, sabi ron, gumawa tayo ng mabuti. Hindi pwede na ang isang Kristiyano ay nailigtas na nasa dati pa rin niyang pamumuhay. Tama ba yun? Hindi natin makukuha, sabi nga, yung benepisyo o yung kapakinabangan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus kung ganun pa rin ang gagawin natin. Mamumuhay pa rin tayo sa dati nating pamumuhay. Sabi ron, nakatalaga na. So ang tao pag naligtas, na save, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, nakatalaga na yun na gumawa siya ng mabuti. Mamuhay siya ng may faithfulness. Amen? At ang sabi ron, ang Diyos pa rin naman ang nagpapangyari sa atin noon. Amen? Ang Diyos pa rin naman ang tutulong sa atin para makapamuhay. Hindi tayo yung struggle tayo na hirap tayo makapamuhay ng maayos. Hindi, ang Diyos pa rin ang tutulong sa atin para maging tapat tayo sa Kanya. Hindi natin kailangang gumawa ng kung ano-ano mga bagay para pigilan yung mga sarili natin gumawa ng hindi mabuti. Ang Diyos na mismo ang tutulong sa atin. Amen? Sumunod, 2 Korinto chapter 5. Kamatayan ng Panginoong Hesus, hindi lang tayo mapatawad sa kasalanan, hindi lang tayo para maidagdag sa Kanyang simbahan, kundi makapamuhay tayo ng katanggap-tanggap para sa Kanya. 2 Korinto chapter 5, verse 14 at 15. Amen. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil dyan, ang lahat ay ibibilang ng patay. Verse 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen? Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay, namatay siya para tayo mabuhay para sa Kanya. Lugi pa ba tayo nun? Eternal life yun. Amen? Hindi na tayo lugi nun kung ibibigay natin ang buhay natin sa Kanya. At yun, kamatayang literal. Talagang hindi lang basta siya in-injectionan at natulog. Sana nga kung ganun. Pero pinahirapan, talagang totally nasaktan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Isa niya, kung iisipin natin, i-imagine natin, sabi nga sa Bible yung i-meditate. Ano bang pag-meditate? Bulay-bulayin, di ba? Sabi sa Joshua 1:8, dili-dilihin daw natin araw at gabi yung salita ng Diyos. Gaano kaya natin ma-recognize yung sakripisyo na ginawa niya para sa atin? Amen? Gaano kaya natin talagang yung bigat na kanyang ginawa, ano niya yun? Para sa atin. At sa simpleng bagay na gusto niya na gawin natin, hindi pa ba natin may pagkakaloob para sa Kanya? At sa huli, tayo rin ang makikinabang. Sabi ron, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Yun na yun. Hindi na yung will mo, hindi na yung magustuhan mo, hindi na yung kalooban mo, kundi ang kalooban na ng Diyos ang dapat mas nagiging prioridad mo. Sabi ron, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila, para sa atin. Amen? Namatay ang Diyos, namatay ang Panginoong Hesus para mabuhay tayo para sa Kanya. Sabi sa unang Juan chapter 1, 7-9.
namatay ang Panginoong Hesus para linisin tayo kapag nagdi-disobey tayo. Napakabuti ng Diyos, no? Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Amen? Napakabuti ng Diyos. Hindi lang siya namatay para, kundi continuous na linisin tayo sa anumang kasalanan na ating nagagawa. Alam ng Diyos na hindi tayo makakapamuhay ng perpekto dito sa mundo. Amen? Kaya ganun kabigat yung kanyang ginawa. Hindi lang basta-basta maliit na bagay o sabihin natin mahalagang bagay, kundi siya mismo. Yung sariling buhay niya mismo, yung ipinagkaloob niya para linisin tayo sa lahat ng ating mga pagsuway. Para linisin tayo sa lahat ng ating hindi pagsunod. Ganon yung benepisyo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga ngayon kung maalalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay, no? Alam ko may mga mahal tayo sa buhay na mga natsugi na, di ba? Wala nang mas dapat pang alalahanin kundi yung sakripisyo na ipinagkaloob ng Diyos para sa ating lahat. Amen? At yung sabi ko nga, napaka ano na natin, no? Kung hindi natin iintindihin yun, yung benepisyo, sabi nga, tayo rin ang makikinabang doon. Basta gawin lang natin yung part natin. Ginawa na ng Diyos lahat ng part niya. Wala na tayong hahanapin pa, wala na siyang maidadagdag, hindi siya nagkulang. Kung nangyayari man sa buhay natin, kung ano man yung mga nangyayari sa mga buhay natin, baka dapat nating gampanan yung part na dapat nating sundin na ipinapagawa niya para sa atin. Amen? At doon makukuha natin, sabi nga, yung benepisyo na talagang totally, hindi lang eternal life, kundi dito sa mundo, dito pa lang sa sanlibutan, talagang makukuha na natin yung kapakinabangan na pagpapala mula sa Kanya. Amen? So, alalahanin natin yun. Lagi natin isipin. Isa yun sa mga lakas eh. Alam niyo, pag dumadanas tayo ng hirap, isang ano lang, sa akin no, pag dumadanas ako minsan ng problema, hirap, iniisip ko na lang lagi, wala nang masihirap pa sa ginawa ng Panginoong Hesus. Wala nang masihirap pa sa sakripisyo na ginawa niya para sa akin. At doon makikita mo na kung yung ginawa ng Diyos para sa akin, alam ko, mapagtatagumpayan ko lahat na naman ng mapagdaanan ko sa buhay. Alam ko, lahat ng mga sitwasyon, kayang-kayang malagpasan. Basta panampalatayaan lang natin ang ginawa niya para sa ating lahat. Amen? So, yun lang po. Maraming salamat. So, ipamigay na po natin ang ating mga tinapay at inumin. Amen. So itong araw na to, no, sinusunod natin yung utos ng Panginoong Hesus. Kung saan inaalala natin yung sakripisyo na kanyang ginawa para sa ating lahat.
Amen. So, taas po natin ang ating mga tinapay. Sabi sa salita ng Diyos sa unang Korinto chapter 11 verse 23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Lord God, salamat Panginoon sa katawan Panginoon na isinakripisyo mo para sa aming lahat. Salamat po Lord God sa bawat sugat, bawat mugbog Panginoon, na katumbas nito ay kagalingan, kapayapaan para sa aming mga buhay. Tunay Lord God na karapat dapat kang purihin at sambahin. Sabay-sabay po natin kayo. Taas po natin ating mga inumin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, muli, salamat po sa dugo na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Lord God, sa kapatawaran ng lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Lord, sa kapatawaran sa lahat ng mga kalikuan, pagkakamali na aming ginawa sa aming mga buhay. Tunay, Lord God, na ikaw ang nagpalaya sa amin. Tunay, Lord God, na ikaw ang nagbigay ng napakaraming oportunidad para kami makapamuhay ng maayos. Para kami magkaroon ng buhay na maayos. Kasama ka, O Diyos. Sabay-sabay po natin inumin. Muli palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Napakabuti po ng Diyos sa atin, ha? Napakaganda po ng mensahe na yun. Kung gusto po ninyo maabig yung ginawa ng Panginoong Hesus na inaalala natin sa pamamagitan po niya ang ating pagkakaroon ng communion. So yung mga nakinig, may inindihan po ninyo. Kasi nakapanood puro ng mga kaparaanan kung paano po maabig yung kagandahang loob na yun binigay sa ating ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. Kung inaabot niyo po yung mga panahon ng 1960, kaso karamihan ng mga kabataan dito, hindi mga pinanganak ng ganun. Kasi nung naalala ko nung kami nag-aaral noon, mga panahon na yun, 1963 yata akong grade 1. Ano ba ang grade 1 noon? 65, 1965. Alam mo, napakaganda po ng panahon na yun. Kaya ano, kahit mahirap ka, pili mo mayaman ka dahil magaan ang lahat. Magaan ang lahat. Hanggang ngayon nakikita ko sa Facebook, yung bigas ay 195 per kilo. Isipin mo kakabili ka ng 195 piso at saka 95 centavos na isang kilo bigas. Kilo ba nun o may takalan sila nun eh. Merong kung saan yun ang dami na mabibili mo. Naalala ko nga kung minsan eh, pinamimigay ng isda eh. Ayaw ko may time na namimigay ng isda, may truck na darating siguro na sobrahan. So napakagaan po ng panahon na yun. Kung saan maging ang bakuna, yun po ay hindi problema. Pumupunta sila sa eskwelahan at pupulahin yung mga bata, pila, may pamimigay daw, may gano'n. So pila naman kayo. Pag akit mo sa entablado, i-injection pala kayo. Ano pala yung programa ng gobyerno para yung mga bakuna nun, laban sa mga malaria, cholera, kung ano-ano pa. So napakayaman pa po ng ating bansa. Yung nabasa ko nga na tayo raw ang may kauna-unahan na jet, commercial
Commercial Jet Airlines, Philippine Airlines, na bumiyahe dito sa Asia. So naiisip ko, mayaman pala ang Pilipinas. So ganun po, naka-maintain lang naman ang bansa yan sa pamamagitan ng kanyang mamamayan. Paliliwanag natin kung bakit. Pero kapag ang isang bansa, ang kanyang mamamayan ay mga hindi makabayan, kakayo po, hindi lang pagiging makadiyos eh. Dapat matutunan din natin na tayo din maging makabayan. Ibig sabihin mapagmahal sa ating bansa. Mahalin natin yung mga produkto ng ating bansa. Yung mga negosyo rito, patronize natin. Kasi para tumakbo ang ekonomiya, kailangan bibilahan natin. Hindi po pwedeng pagkuripot tayo sa mga sarili natin at hindi tayo bumili at i-stock lang natin ang mga pera natin. Hindi po tatakbo ang ekonomiya ng bansa kapag gano'n. Kapag ikay nagugutom, nararamdaman mo nagugutom ka at pambili ka, bumili ka. Salamat at maraming tayong kapatiran ngayon ng mga natututo ng negosyo. Kung gusto mo gumanda ang bahay mo, bumili ka ng halaman. Nandiyan kay Sister Tita Pantita, kay Desi. Binibenta na ba yung Desi, mga halaman mo? Hindi ko lang na, kailangan din natin. Wag. Kapag malulugi siya, no, kailangan magtulungan tayo. Kagabi may nakita ko sa Facebook naman, nakalagay doon, awesome. Ano yung awesome na ano? So, i-patronize nyo yun. Yun po ang paraan para tumakbo ang ating ekonomiya. Pero kung ang pera nyo, i-stock nyo lang sa mga bulsa nyo, wala rin, makikita nyo. Tumatakbo nag-iiba-iba panahon. Yung inyong 50 pesos, kung maaaring ilang buwan o ilang taon, wala na siya magganong kataas na value. Magkano nga yung milk na yun? So hanggang 35 pa ba yung pares? So habang 35, bumili na kayo ng bumili. Dahil baka sa ibang tax, ang taon 55 na yun. Kaya, pero yung conforme naman yun sa ating mga pag-iisip. So ganun po ang Pilipinas ng araw, medyo maayos na yung mga mamamayan, mga Pilipino. At ang mga namumuno, hindi corrupt. May talagang ibinibigay yung mga bagay para sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nga may mga libreng libreng pag-aaral. Alam niyo kung kayo naman magiging masugid lang, kaya lang hindi nang kapareho nung kasi na presko pa ang paligid, mura pa ang masahe. Kasi nga hindi ganun pang-urap, kaya na tumatakbo na maayos ang ekonomiya. Gusto mo mag-aaral mo ng agriculture, libre, punta ka sa UP, Los Baños. Meron din sa Central Luzon, na school doon na Central Luzon State University. Gusto mo mag-aaral ng magagandang kurso sa UP, libre. Gusto mo mag-aaral ng teacher, libre sa PNU. So lahat po yan ay pinatatakbo ng gobyerno. At yung gobyerno naman, kaya nagagawa yung patakbuhin niya mga yan, libre, dahil sa mga tax ng mga taong bayan. So lahat po, noong panahon na yun, medyo lahat ay may pagkatapat pa. Mga tapat pa ang mga tao noon. Yung tumagal, nagkatamaran na, nawalan na yung pagiging mga makabayan. Parang nagkanya-kanya na, bahala na kayo. Ulag kayo, kanya-kanya na sa buhay ang nangyari. Nahirapan yung bansa, lalo na yung mga namumuno, naging kurat. Hindi na nakausap, nagmahal ang bilihin. Pati ang edukasyon, nagmahal na rin. Kaya nahirapan tayo, para tayong nahirapan. Pero kung na-maintain sana, ang ganda, hindi ganito kahirap. Kaya nga sabi ko, nung kami yung elementary na yun, mahirap pala kami, pero ang piging ko nung mayaman kami. Ganun ang pakiramdam ko kasi magaan ang lahat eh. Laging masarap ang mga pagkain sa lamesa. Tapos ang dahil pagka papasok sa school, maraming pinamimigay. May libreng gatas, libreng oatmeal o trigo. Mga bakuna, libre. So ang daming libre nun. At napakamura ng pamasahe. Naalala ko ang Christmas party namin nun eh. Halagang 5 piso lang masaya na eh. 5 piso lang ang dala ko, bumili na ako sa labas.
Yun ang iniambag ko. So, ganun pa po kamura ng araw. Ngayon, tayo naman sa ating, kasi lahat po ng katotohanan ay magkapareho, magkamukha. Ulitin ko, lahat ng katotohanan, lahat ng totoo, magkakapareho yan. Pagka totoo yan, totoo rin doon yan. Kahit mo saan dali ng katotohanan, totoo yan, hindi mo yan mababali. Pag totoo sa lupa, totoo rin sa langit. Ang totoo sa Pilipinas, totoo rin sa ibang bansa. Basta katotohanan po, magkakamukha yan. Halimbawa sa spiritual, ganoon din, ang totoo sa spiritual, totoo rin sa physical sa atin. Halimbawa, sinasabi sa Biblia na kung ano itinanim mo, aanihin mo. Ganoon din po sa spiritual, kung maging mabuti ka sa Diyos, aanihin mo yun, ibibigay ang Diyos magiging mabuti sa iyo. Naging mabuti yung mga mamamayan sa kanilang bansa, ang bansa naging mabuti rin sa kanilang mamamayan. Ang daming libre, ang ganda ng kalsada. Kaya totoo yung Ross Boulevard doon, yung Dewey Boulevard, napakasarap maglakad-lakad doon. At saka masaya ang mga tao, masaya lahat ng mga tao noon. Mamamalengke ka, totoo yun, mapupuno yung bayog mo. Sa 200 piso dala mo, marami ka na mabibili. Napakaano kasi ang mga tao noon, mga tapat sa kanilang sa bansa. Ang bansa naman, naging tapat din sa tao. So yun po ay katotohanan at ganoon din po ang simbahan. Ngayon, para sana na-maintain yung ganung pangyayari, kaya minsan maraming tatanong, bakit ganito noon, bakit ngayon iba na? Kasi nga nag-iba yung tao, iba na wala yung katapatan. Lalo na ng mga natuto na tayo nung pumasok na yung mga uso-uso. Mga nakiusong tayo sa mga nakikita natin. Nawala na yung pagiging mga bayan. Dati noon may mga sarili tayo mga maong, patahian ng maong, mga siguro kung narinig yung maaari, mga kunder, Freeman. Mga gawang Pilipinas yun. Kasi dumating ng mga Levi's, Wrangler, at yun ang magaganda rin naman. Kaya lang nahirapan na yung mga Pilipino. Plus hindi tayo natutong mag-tax ng mga panahon na yun, mga nagwardi-wardi lang. Kaya nga ang ginawa ng gusto noon, piniwersa tayo, nilagyan na ng bat na pagkakain ka sa Jollibee, nakalagay sa resibo, yung binili mo 100, kinala 120. Pagbayad mo naging 135. At nadagdagan, bat daw kasi yun. So piniwersa naman tayo ng mag-tax para yun naman, hindi naman kanila yun. Ibinabalik sa gobyerno yun para ma-maintain yung mga dapat ma-maintain. Isipin nyo, lahat ng mga guro na sa mga public, sino nagpapasweldo dyan? Ang Pilipinas, galing sa mga tax natin. Maring sabihin mo, hindi ka nakakapag-tax dahil wala kang income. Hindi, bawat bibilhin mo, persado kailangan may ikaltas na tax. Kaya tumatakbo ang ekonomiya, nagiging maayos. Pero mas magiging maayos pa sana kaya tingnan nyo, ang bansa natin, malakas ang loob ng leader natin na bibili natin ito, bibigyan tayo libreng bakuna. Kung mapapanatili yung ating income, pero medyo nahihirapan na, utang dito, utang dito ginagawa ng bansa. Pero kung lahat matututo lang, pag ang bansa ay kahit tumakbo ang ekonomiya ng bansa, bumili kayo ng bumili lang dapat bilhin na kailangan lamang ninyo, huwag lamang ninyong i-stack ang pera sa mga bulsa nyo, iikot ang ekonomiya. Ganun din sa atin dito, yung mga may negosyo, yung mga nagninegosyo, bilahan nyo ng bilahan para tumakbo, para umikot yung kanilang negosyo. At ganun din po ang simbahan, yung pinagkaiba. Kung ano po kasi lahat ng katotohanan, magkakamukha yan eh. Buksan natin ang Mateo 21. Pakipas Mateo 21. So ang kwento rito, gusto nilang i-trap, gusto nilang ipahiya ang Panginoong Jesus. So tinanong nila ang Panginoong Jesus, Mateo 21.
verse 15, 22, Mateo 22, verse 15 to 22. Mateo 22, verse 15 to 22. Umalis sa mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo o matatarap si Jesus sa kanyang pananalita. So ang Panginoong Jesus, maraming gumagalang na sa Panginoon sa mga panahon ito dahil marami siyang nagagawang himala at nagtuturo siya ng salita ang nagagaling sa Diyos. So naiingit itong mga Pariseo. Itong mga Pariseo, mga pare o mga scholar ng salita ng Diyos, at naiingit sila na magaling ang Panginoong Jesus mag-preach, magturo. So gusto nilang itrap, gusto nilang ipahiya sa mga tao. So yun, ang ginawa nila, nag-isip sila ng paraan. So ito nga, umalis ang mga Pariseo at pinag-isip. Kaya pinagpunta nila sa kanila, okay, verse 16. Kaya pinapunta nila sa kanya, sa Panginoong Jesus, ang ilan sa kanilang mga alagad. Kasama ang ilang tauhan ni Herodes. So sila Herodes, yung pinuno sa lugar na yun, yung time na yun. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. So itinuturo ni Jesus ang gusto ng Diyos na gawin natin. So pagka sinabing gusto itinuturo ng Panginoon, kailangan gawin natin yun. Wala kayong pinamimilian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. So ang Panginoong Jesus ay fair sa lahat. Walang kinikilingan, wala siyang kinakampihan. Lahat fair. Basta ang tinuturo niya ang salita ng Diyos. Verse 17. So ito na yung kanilang pagtatarap sa Panginoon. Ano po ang palagay ninyo? Nakaayon ba sa kautusan na bumuwis o mag-tax sa Cesar o hindi? Yung Cesar, ng panahon na yun, ito po yung titulo na ibinibigay sa emperor. Yung emperor, siya po yung pinuno ng minsan ng maraming bansa. So walang pinagkaiba ngayon. Ang ating pinuno, binibigyan natin ng titulo ng presidente. Kung sa local naman, halimbawa sa Las Piñas, ang ating pinuno, binibigyan natin ng titulo na mayor o mayora. At pag sinabing mayor o presidente, ito yung kumakatawan sa gobyerno. Pag nasa ng presidente, nandoon yung kanyang seal, yung kanyang simbolo ng bansa. Ibig sabihin, nandoon ang gobyerno. Kaya ang tanong nila, tama bang naayon ba sa kautusan? Tama ba sa kautusan na magbigay ng taxas sa gobyerno o hindi? Kasi ang Panginoong Jesus, ina-expect nila, tiyak nang sasabihin ito, hindi, kailangan sa Diyos lang kayo magbigay o ano, gano'n. Na siya naman totoo dahil tinuturo ng salita ng Diyos yun. Pero sabi ko nga, lahat ng katotohanan magkakatugma, magkakamukha. Walang hindi pwedeng sa langit lang at sa lupa hindi pwede. O sa lupa lang pero sa langit hindi pwede. Pwede, tama ro ba magbigay lang ng tax sa kay Cesar sa gobyerno? O hindi? Verse 18. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layo. So alam agad ng Panginoong Jesus kung anong kanilang intensyon. Ganun kakapangyarihan ng Panginoong Jesus na babasa niya ang bawat isipan at puso ng mga tao. At sinabi niya, kayong mga mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong itraposiluin? So mga ito nito, mga kunyari nagtatanong pero ang intensyon hiyain siya. Ang intensyon i-discredit yung kredibilidad ng ating Panginoong Jesus. Verse 19. Akin na ang saraping pangbuwis, yung pang-tax. Akin na, sabi ng Panginoong Jesus, at siya binigyan nila ng isang denaryo. Coins yun, coin, bigay sa kanya. Verse 20. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito, sabi ni Jesus. Verse 21. Sige, sunod-sunod na to. Sa Cesar po, sabi nila. At sinabi niya sa kanila, kung gano'n, ibigay nyo kay Cesar, ang kay Cesar. Ibigay nyo sa gobyerno, ang sa gobyerno. At yung po ang dahilan kung bakit naging maayos na maintain noon. Ang pakiramdam ko noon, mayaman kami, bagamat
Hindi naman, yung panahon na yun, mga 1960. Kasi nga, ang nasasar ng gobyerno noon ay maayos. Paano? Binibigay karamihan ng tao, binibigay nila yung kanilang buwis sa gobyerno na ang mga namumuno naman, mga tapat, binibigay naman sa tao yun. Kaya nakapagpagawa ng mga eskwelahan ng karamihan ay libre. Mga eskwelahan na gusto mag-aaral ng teacher, gusto mag-aaral ng doktor, abogado, agriculture, libre. Gusto magtrabaho, pulis, madali natatanggap nun. Hindi mo na kailangan mag-aaral pa ng criminology para maging pulis ng time na yun. Basta maganda ang iyong character, ang background mo, maganda, maayos, matatangka, pwede ka ng pulis. Kasi may pangsweldo naman. Bakit may pangsweldo? Kasi nga, nagbubuwis ang tao noon sa gobyerno. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ibigay niyo kay Cesar o sa gobyerno, ang sa gobyerno. At ito yung katugma, yung sinasabi kong lahat magkakamukha. At sa Diyos naman, ang sa Diyos. Sumaliwanag po yun. Ibibigay natin sa gobyerno, ang sa gobyerno. Ay, huwag kayo mag-alala, kayo hindi naman nakakapag-tax, kayo mga ordinaryong tao. Kasi yung mga may sariling bahay, mga sariling lupa, hindi naman pwede mag-tax sa panahon ngayon. Dito sa Las Piñas, kasi automatic yun, taon-taon, kailangan bayaran mo ang itinatawag na milyar. Ilan libo tayo sa Las Piñas. Isipin mo, kami, halimbawa kami, nakakamagkaan tayo ng bayaran. 4,000 kami binayaran natin yung nakaraan. Ilan? 4,000 plus. Isipin mo, ang daming tao sa Las Piñas, 4,000 plus, isang pamilya lang yun. O 3,000, 2,000, kaya malaking kinikita. Malaking kinikita ng gobyerno. At dahil doon, nakakapagpasweldo sa mga barangay, sa mga public school teacher, at nakakapagbibigay pa ng ayuda sa atin. Namimigay ng tulong, ayuda ang gobyerno. Bakit? Dahil nga naging tapat din naman tayo sa pagbabayad. Sino magbabayad sa mga basurero na halos araw-araw kumukuha ng basura? Tayo rin, pero hindi sa mga ordinaryong tao. Doon sa may mga lupa, mga bahay, doon kukunin sa tax nyo. Merong garbage tax na tinatawag. So, walang masama ron dahil ginagampanan naman nila, isipin mo kung walang kukuha ng basura natin. Diyan baho-baho na ng lugar natin. Ang maganda nito, nadadamay na yung iba, pero okay lang yun. Basta meron lang, basta may mga mangilan-ngilan lang na maging tapat. Magbayad, magbigay kay Cesar kung para kay Cesar, sa gobyerno, para sa gobyerno. Verse 22. Namangha sila ng marinig ito at sila umalis. So hindi nila natrap. At yun po ang katotohanan, yun po ang ibig ng Diyos. Kasi sabi, tinuturo niyo yung gusto ng Diyos, yung ibig ng Diyos, yung tinuturo mo. Yun po ang ibig ng Diyos, mga kapatid. Hindi na siya bababa rito para tulungan tayo. Automatic na, yung pang hindi na siya kailangan mag-intindi. Automatic na kung anong kanyang ang karunungan ng Diyos, bumabalot na sa lahat. Wisdom of God, sabi nag-embrace everything. Ganun po katalino ang Diyos. Pero kung tayo po ay hindi natin maa-avail ang kabutihan ito ng Diyos. Yung nga sinabi ni Pastor Michael, kung gusto niyo ma-avail ang kagandahan loob ng Panginoong Jesus, kailangan pumasok tayo. At ito nga ay yung kaharian niya ng Panginoong Jesus, kaya dapat tayo magsikap na makapasok doon. Kasi napakarami pong benepisyo ang pagiging isang Kristiyano. At kung tayo po ay matututo, magbigay para sa ating Panginoon Diyos, sinasabi nung, ibigay mo kay Cesar, sa gobyerno, ibigay mo naman sa Diyos, sa Diyos. Kung tayo po ay matututo lamang, at hindi magiging kurap, sapagkat ang kurap, hindi lang naman yung mga pinuno, magiging mga kanyang nasasakupan. Minsan iniisip natin, kurap na namumuno, hindi lang sila, kundi nasasakupan din, pagka hindi ka matutong sumunod. Nagkakaroon ng korupsyon. Kasi ang ibang nasasakupan, parang mauna lang, magbibigay.
Kaya nga may ibang lugar, may bansa. Halimbawa sa Singapore, bawal ang tip. Kung makakain ka sa restaurant, aalis ka, hindi ka pwede magbigay ng tip. Kung magagalit, bawal, ayaw ng manager. Kasi kung minsan doon nagsisimula ang korupsyon, magbibigay ako ng tip kasi ang ganda ng servisyo nyo. Sa susunod, aasa yung mga waiter ng gano'n, aasa. Pagka hindi ka nagbigay ng tip, pag nalaman ka, ito malaki mag-tip, ako talagang ikaw makasikasuhin. Pero yung makikita na hindi malaki mag-tip, lalam niya sila kumilos. At sa mga susunod na, nagkakaroon ng korupsyon. Kailangan magbigay ka para sila kumilos. Walang pinigay-iba sa mga nilalakad na papeles. Para ang papeles mo makasikaso, kaya maglagay ka para unahin nila yan. Pero tingnan nyo kagandahang loob ng gobyerno natin. Sino yung mga passport na? Tingnan nyo, 10 taon na raw. Ang binibigay, yung mga lisensya, ilang taon na ba lisensya ngayon? 5 years. So, tingnan nyo, di ang laking tulong nun. Maaaring sabihin ako, mawawala ng income ng LTO o ang DFA. Hindi, sagutan ng gobyerno yun. Bakit? Kasi kayo, nagbabayad kayo ng tax nyo. Ngayon sa ating mga simbahan, gusto nyo ba ma-maintain ng ganito? Swerte, mapalag tayo ng mga inabot ng ganito. Pero yung mga per 7 years, na kung saan walang aircon, walang magtitiis talaga tayo, lalo pag summer, inaabot namin yung summer, napakainit, paypay dito, paypay doon. Pero napakahirap. Tayo lang po ang umabot ngayon ng kagandahang loob na ito dahil sa mga naging tapat ng panahon na yon. At yung iba naman nandito pa. Yung mga tapat na nagkaloob, kayo mga humihingi ng trabaho, binigyan na ng trabaho, pagiging tapat kaya kayo sa Diyos. Amen. Kayo mga humihingi ng negosyo sa Diyos. Sabi ko nga, pag hindi kayo binigyan, wala naman kayong income, ano ibibigay mo? Okay yun, medyo ano ka pa na, pero binigyan ka ng Diyos ng income, binigyan ka ng Diyos para ikaw ay ma-maintain mo ang simbahan. Sabi nga nung turo ni Pastor Michael, yung mga iniligtas, ilalagay sa simbahan, pinapangalagaan. Paano ang simbahan ay gutay-gutay na? Meron ng iba, sabi, may nabasa ako, every 2 months, 3 months, may mga simbahan na nagsasara. Misa pa paano magsasara? Walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng upay, lalo yung mga nangungupahan. Walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng upa. Tapos ang tataas na lakas ng loob, magtataas sila ng mga kamay. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagkakaloob, pinagpala tayong lupos. Tapos pinapalaya sa yung upahan nila. Tapos yung pastor, kaya sabi nakakalbo yung pastor. Hindi nakakalbo ang mga nasasakupan talaga naman yung mga ayaw talaga ayaw tulungan yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Gusto lang natin tayo bigyan ng bigyan, magkaloob sa atin ng Diyos. Hindi tatakbo ang ekonomiya. Ang Diyos po ang pinakamatalino sa lahat ng katalinuhan. At para hindi na tayo nakikiusap pa, hindi na tayo nagsosolicit pa, at para tayo ay hindi nanginigluhod kanino man, tayo po ay tinuruan ng Diyos bilang isang simbahan. Tinuruan tayo ng Diyos para hindi tayo manginigluhod, para ang lahat ay magiging pantay-pantay sa atin. Wala tayong mga tao na tinataas, ito mayaman to, dikit-dikit tayo rito, dumikit tayo, para tayo hindi. Ang ginawa ng Diyos, mayaman kayo, mahirap yun, pinaalam sa kanyang salita na kailangan magbigay ka sa kanyang kaharian. Kung marunong ka magbigay kay Cesar sa gobyerno, kailangan magbigay ka rin sa Diyos. Para tumakbo ang ekonomiya ng simbahan. Amen po ba? Para ma-maintain natin ang ganito. Gusto niyo ba ma-maintain ito? Pero kulang pa ito. May mga naalala ko mga bata pa nung sabi, gusto nilang gawin second floor, third floor. Iniisip ko kailangan pa natin ng place para sa mga bata, sa mga children. At least meron tayong sasakyan o bus na kung saan pag tayo ay nag-camp o may mga lakad may mga lakad na importante, pwedeng magamit yun. At marami pa kung mga pangangailangan tayong mga emergency, meron tayong mga natatakbuhan, hindi tayo maninikluhod o mamamanoon sa kanino man. Amen po ba? Ang ating Panginoon lang po ay ang Panginoong Jesus. Amen. Hindi tayo Panginoon kahit siya yung mga Panginoon,
para kayong pabuntot-buntot ka, maaga pa, nandun ka na, yung palulungkutin pa yung mukha mo para pahiramin ka. Hindi mangyayari sa atin yun. Amen po ba? Basta matuto ka lang, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So it's giving time, it's blessing time. Kaya po sinabing ganun, na pag ikaw ay nagkaloob, pagpapalain ka rin, kaya nga pag ikaw ay you give, you are blessed. It's giving time, it's blessing time. Sino lugar natin? Baka magkagutay-gutay ito, tatama talaga rin itong bagyo na yan. At mamaya-maya na yan, mga siguro, signal number 4 na raw. At maya-maya na, parating na yan. Siguro sabi, 8 to 11 ng gabi, darating na raw sa atin. Naalala ko, pinakamalakas na bagyo na naranasan ko rito. Natatandaan ko ay Milenyo. Sino nakaalala nun? Milenyo na yun. Year 2000 yun eh. Kaya ako nakaalala yun dahil nasa ospital si Junilay no. Paglabas namin ng perpetual, kitang-kita ko paano sumasayaw yung karatula ng Mercury Drag sa sumasayaw sa lakas ng hangin. At pag uwi ko, nakatumba yung puno ng ga. So, hindi natin alam kung gaano katindi itong mangyayaring bagyo, pero mas naniniwala ako na kapangyarihan ng Diyos ay makapangyarihan sa ano pa man. So tayo po yung magpe-pray, magkakaisa tayo. Kasi sinasabi po ng kasulatan na kapag ang 2 o 3 ay nagkaisa sa kanilang pinapanalangin, ito po yung dinidinig ng Ama sa Langit. So magkaisa po tayo. Nasubukan nyo na bang makiusap? Kung kayo po mamamanginoon, di ba, sa Diyos na po tayo lalapit eh. Sige, paningkutin mo yung mukha mo. Nasubukan mo makiusap. Makikiusap tayo. Sige, dyan lang po sa inyong kinaupuan, iyuko niyo yung ulo nyo, ihalukit-kit o pag ihawakan mo yung kamay mo, ihawak yung kalibang kamay mo, ihawak mo sa kanan mo, at iyuko mo ang ulo mo. Makikiusap tayo, papakumbaba tayo sa Diyos. Pakikiusap natin na kung maaari, kung pararating naman itong bagyo sa lugar natin, huwag naman ganun kalakas, huwag naman ganun kapinsala. Sige, basahin lang ang paligid, hipanin lang ang mga alikabok, pero huwag tanggalin yung mabubong natin, huwag ilipad yung mga kung ano-ano man, huwag i-damage sa anumang mahalaga sa atin. Amen po ba? Sige, ano yung mga kamay nyo na parang nagdadasal at iyukon yung ulo nyo. Sabay-sabay tayo, at least kahit ng mga 3 minutes, makiusap po tayo sa ating Diyos. Makiusap tayo na huwag kumari po, Lord, Ama, sa ngalan po ng Panginoong Yesus, nakikiusap po kami, Ama. Nagkakaisa po kami sa aming espiritu ng mga kapatid ko nito. Ama, maawa po kayo sa aming Panginoon. Wala po kami ibang Diyos, wala po kami ibang bagay na masusulingan o mahihingan ng tulong maliban po sa inyo. Panginoon, kung ito pong bagyo-bagyo ito ay pararatingin nyo sa lugar namin, alisin niyo po ang kanyang lakas, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, maraming tubig na dala niya. Siya po ay magsimula ng hangin, Panginoon, mag-aalis ng alikabok at kung siya po lumampoy ang dadala ng maraming ulan, magsimula ng pambasa para maalis po ang madumi sa aming paligid. Lumalapit po kami, Ama, sa ngalan po ng Panginoong Yesus, nakikiusap at kami po yung sumasampalataya ng sino man sa inyo ay nagtitiwala, hindi po nabibigo. Maraming po salamat, Lord, na ang bagyong ito ay hindi po ng kalakas na inyong pararatingin sa aming lugar. Kayo po ang Diyos na aming tinatawagan, kayo po ang Diyos na nakakapag-utos sa hangin, sa dagat, sapagkat kayo po ang may likha ng lahat, Yahweh aming Diyos. Sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo na aming Panginoon. At lahat ay magsabi ng Amen. Pagkakal po ang lahat. Maraming Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na binigay niyo muli kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapeliship ka, Panginoon, makasamba sa iyo, makapagpuri, Lord God, makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, may enjoy namin, Panginoon, ang mga benepisyo, Panginoon, ang pagkamatay mo, Panginoon, kung kami susunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, na enlighten ang aming mga kaisipan, Panginoon, sa mga mensahe mo, sa salita mo, Panginoon.
Nawa, Panginoon, tulungan kami, Panginoon, na masunod ito. Nang sa gayon, Panginoon, habang inaantay ka namin, Lord, sa iyong muling pagdating, Panginoon, ini-enjoy namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ay yun ang plano niyo sa buhay namin, ang kasaganaan, Panginoon, ang prosperous, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, masasabi sa iba, Panginoon, kung gaano kami pinagpala, kung Panginoon, kami naghihikahos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo, Panginoon, na tunay, Panginoon, na nakapagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, ng kaluwagan sa aming mga dibdib, na kung saan, anuman, Panginoon, ang aming mga dinarana sa oras na ito, Panginoon, binibigyan kami ng pag-asa, Lord God, sa panahon na kami down na down, Panginoon, ang pinaguhugot na lang namin lagi, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat, Lord God, sa umagang ito. Dinadalangin din po, Panginoon, namin ang bagyong ito, Lord God. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat mga anak mo, Panginoon, na protektahan, Panginoon. Anumang lakas ng bagyo ito, Lord God, wala tong panama, Panginoon, wala tong sinabi sa iyong sa lakas ng kapangyarihan mo, Lord God. Salamat po, Panginoon, inaangkin namin ng proteksyon, ng guidance mo sa bawat isa, ganun sa aming mga kapatiran, sa buong bansa ng Pilipinas, Lord God. Kiniklaim namin, Panginoon, na after neto, masasabi namin kami isang mananagumpay na nananampalataya sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ganito dinadalangin namin, Lord. Aming mga tithes and offering, ibalik ito, Lord God, sa amin ng siksik, ligid at umaapaw, Lord. Salamat po, Panginoon, sa aming pagpunta rito, ganun kaligtasan ng pagpunta namin, ganun din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Sa iyo lahat, Panginoon, ang papuri at pagsamba, ang pasasalamat. Amen.